Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 18. 18 ng November. November o Nobyembre. November 18, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:26 ng umaga. 26 ng umaga. 6:26 at Monday po ngayon at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Medyo malabo po yung kwan natin ngayon. Aywan ko, bakit? Siguro sa lamig po, sa lamig, pero mamaya siguro ay okay na yan. Ito nga, ang title ko ngayon ay Panilo, binanatan si Noli de Castro, pinaka-inutil na vice presidente. Yan po ang tatalakay natin ngayon. Si Salvador ba yun? Si Salvador Panilo, binanatan si Noli de Castro. Ang sabi niya ay pinaka-inutil daw na vice presidente si Noli de Castro. Ayan po ang tatalakay natin ngayon. Ito po ay nagsimula sakman ay doon sa nung umatin ang pinagmulan po nito ay nung umatin si Duterte sa Quadcom hearing at nagkahamunan sila ni Trillanes na buksan yung account, yung bank account na kung saan ay naandun ata sa yung BPI account naandun sa Julia Vargas Street diyan sa Makati. Ay nagalit na ito si Panilo kasi nga ay parang nahuhuli si Duterte na talagang ayaw niya talagang buksan kasi ang dami niyang requirements yung una sasampalin niya daw si anong kapalit? Sabi niya, anong kapalit? Sampalin ko siya, sabi niya Hindi ba? Ay diniscuss ko nga po kahapon parang yung boses niya parang malambot o parang parang bakla po yung boses Sampalin ko siya, sabi niya Ay hindi naman ganun ang Ngayon ay ang isa pa nung ay siyempre papayag yan si Trillanes kasi ano ba yung sampal wala namang kwenta yan lalo na kung medyo may kaidaran na o mahina na yung nagtutungkod na yung sasampal hindi na katulad yan ng sampal ng mga 18 pa o 20 na tao na yung edad ay papayag yan at saka palagay ko kung nagkatotoo yun o naisagawa yun ay panalo na ito si Trillanes sa pagka-mayor ng Caloocan. Panalo na yan ay simple nagpasampal siya para sa katotohanan o para makuha ang katotohanan o para sa bayan, hindi ba? Panalo na yan kahit na hindi siya mangampanya yan. Kasi yun lang laman na ng yan laman na ng dyaryo yan o ng news yan pag nagkatotoo yun, hindi ba? So hindi papayag ito alam ko hindi papayag si Duterte kasi nga ay blapper lang po yan At ayun nga, umabot dito sa tinawagan ni Duterte si Panilo na he is considering, yung po ang hindi naman ididemanda kung hindi kino-consider na
o humihingi ng si Duterte, humihingi ng payo kay Panilo kasi advisor niya po yan eh. 3 ata yung advisor niya eh. Ay humihingi siya ng payo paano kasuhan o ano ang gagawin nila para kasuhan. Ayan po. Ay ngayon, ito si Noli de Castro naman ay, ang sabi ni Noli de Castro ay bakit kasi hindi nabuksan? Hindi ba ang dami pang kitsi-buritsi, hindi ba? Ay napakasimple lang naman, hindi ba? Mag-issue na lang ng bank waiver. Ayun po. Ay kaya ito, sumagot si Panilo. Ang sabi niya ay, ang sabi ni Salvador Panilo patungkol kay Noli de Castro ay pinaka-inutil na vice presidente. Ay totoo ba yan? Ay aywan ko lang, ay bahala sila dyan. Pero ito nga ang sinulat ko dyan, bakit ganun? Bakit iniiba ang topic? Ang topic po ay yung bangko o yung bank account. Ay bakit dinadala ni Panilo sa pinaka-inutil na vice presidente? Ayan po hindi ba? To divert the issue po. Ganun po yan. Kasi nga talo sila dyan dyan sa usapin na ganyan Sa ordinaryo po na tao, yung hindi alam yung mga requirements ng batas o kung ano yung bank secrecy law na yan, ay oo nga naman ay bakit hindi buksan, hindi ba? Bakit hindi buksan kung talagang walang tinatago? Kaya talo sila dyan Bakit aabot dun sa pinaka-inutil na vice presidente, hindi ba? Ay ako nga natatawa na lang po ako Kasi si Kwan ay parang kumikiro na lang siya Parang clown. Parang nagpapatawa na lang, hindi ba? Bakit dadalhin niya dun ang issue? Ay ngayon ata sumagot na ata si Noli de Castro ay mas lalo silang narindi, hindi ba? Napakinggan ko kanina, dinidiscuss ni Attorney Claire Castro na ang sagot ata ni Kwan ni Noli de Castro ay kahit na pagsamahin pa sila yan pagsamahin pa kayo ng amo ng amo mo, ay oo nga naman, ay kahit na sa amin, ang tawag namin yan, kahit na pagdugtungin pa sila. Kasi ang nilalakad ni Noli de Castro ay katotohanan po Matatalo sila kahit magdugtong pa sila Panilo at saka si Duterte o yung mag-aanak na Duterte, pagdugtong-dugtungin pa yan, talo yan kasi nga kung nasa katotohanan ka ay kung sila iiwas sila yan napakasimple, hindi ba? Common sense lang kung talagang wala talaga na mga pera na pumasok doon sa account nila, pero alam ko inamin na po yan inamin na mayroong account noong 2016. Pero ang sabi ni Duterte po ay hindi naman ganun kalaki, sabi niya. Inamin niya. Ay kasi na-verify na po ni Trillanes. Nag-deposit si Trillanes po, ikikwento ko lang po para maintindihan natin. May nagpadala at binanggit ni Trillanes sino yung nagpadala ng kopya na ito yung mga bank transaction. Pero kwan lang yun, snapshot lang yun. Hindi naman yung ipapakita mo yung lahat. At yan ay sila mismo ang gumawa nun. Kinopya nila siguro doon sa Xerox copy ng bank account at sila ang gumawa nun. Yung table na yan o yung Excel na yan. Ayun.
Ngayon ay simple, hindi naman magtiwala si Trillanes doon eh. Biniripay ang ibig sabihin, yung isang tao nag-deposit doon sa account na yan at pumasok. Ang ibig sabihin, active o kaya tunay. Ganun po. At pag ikaw po ang nagdeposito, ay bibigyan ka ng resibo po eh. O, naam doon. Kaya, active po yun. O, at na-verify pa noon ni Karangdang, yung ombudsman. O, na-verify niya na talagang may ganun. Ay ang problema nga ay dahil presidente na si Duterte noon ay tinanggal si Karangdang. Tinanggal siya sa pwesto. Ayan po ang istorya diyan. Kaya medyo naudlot o kaya ay simpre wala nang maglakas loob na mag-usisa pa diyan. Kasi nga ay pwede nilang tanggalin eh. Pwede rin napatayin nila yan eh. Kung ayaw paawat o kaya kasuhan nila, ganun kay dilema. O. So, naandun na tayo na na-verify talaga ni Trillanes na totoo yung bank account na yan. Ngayon, pero noong 2016 po, ito po ang nangyari eh. Kasi ako po, sinusubaybayan ko po yan eh. Opo. At nagsusulat po ako doon sa comment section, doon sa Philippine Daily Inquirer. Lumalaban po ako doon ng debate noon. Ngayon, kaya alam na alam ko po ito eh. Ang sabi ni Duterte, mag-i-issue siya ng bank waiver at ibibigay doon sa Julia Vargas Street. Doon na lang sila magkita. Pero ang nangyari po ay ang dumating lang doon ay si Panilo at saka si Robin Hood Padilla. Umarte lang doon. Parang nag-press conference, sabi niya, at ang dinala ay hindi naman yung bank waiver. Tanda ko po ito. Ang dinala ay yung parang special power of attorney kay Panilo na siya ang sasagot sa kung ano man ang mga usapin. At hindi siya magbibigay ng bank waiver. Oo, yun po ang nakasulat doon. Hindi niya ino-authorize si Panilo na magbigay ng bank waiver. Basta ang lang niya, ino-authorize lang niya na siya ang sasagot sa mga question. Ganun lang po. Kaya nga hindi inonor ng bangko. Nung nakita ng bangko ay hindi naman ganyan ang bank waiver. Sabi nung bangko, ito ay special power of attorney lang na si Panilo ang sasagot. Pero hindi bank waiver ito, sabi ng bangko. Kaya nga, nanluluko lang nga si Duterte eh, hindi ba? Nangako siya na magbibigay siya ng bank waiver. Pero nga ay ganun talaga ang loko na tao eh, hindi ba? Kaya pumunta doon si Trillanes, inabagan po ng mga tao yan. At nung binuksan yung letter, ay simple, nabasa doon na iba ang letter. Hindi naman, huwag po kayong maniwala doon na may problema dahil may joint account. Huwag kayong maniwala doon. Hindi po yun ang problema. Hindi po. Pero yun ang sinasabi ni Duterte ngayon dyan sa Quadcom na may problema kanya eh. Kasi nga joint account po ito eh. Sabi niya eh. Sa akin pwede. Pero ay yung ka-joint account ko, sabi niya, ganun na ang issue. Hindi ba? Iniiba na ang issue. Ganun po yan. Iyon po ang katotohanan diyan kasi nga sinubaybayan ko po yung balita na ganyan eh. Kaya noon pa lang, wala pa pong eleksyon yun eh. Alam ko na ito si Duterte ay loko.
Oh, alam ko na. Kasi nga ay alam niyo po, yung mga kapatid ko, mga Duterte yun eh. Pero nung bandang huli, nung kasi kinukumbinsi ko sila eh na magmaruhas ata yun yung kalaban, ay ayaw nila dahil gusto raw nila ang strongman, hindi ba? Ay sige kako, bahala kayo. Pero ako, pinag-aralan ko na kako ang mga style. Oh, ayan na nga, nung after 3 months, after 6 months, nagsisi na sila lahat. Nung ang dami ng kaliwat kanan na ang pinapatay. Kasi may mga kamag-anak din po kami na dating mga kwan ay yung adik. Oh, natatakot na rin sila. Kasi nga, pinagpapapatay na yung mga adik. At yung isang kapatid ko dyan sa Las Piñas, kapitbahay niya mismo, ay yung anak nung pinatay. Oh, yun nga, kilala ko yung bata pa noon eh, hindi pa nag-aaral nung naandun ako. Nagtrabaho ako doon sa bahay nila, inayos ko yung service entrance ng kuryente nila. Opo, kasi naglulos connection. Ay sabi niya, nung seaman yun eh, yung tatay eh, engineer, sabi niya, pakitignan mo lang kanya yung kuwan ko. Kasi ang dami nang tumingin dyan eh, sabi niya eh. Ay nung nakita ko ay loose connection lang kako. Simula nung ginawa ko, hindi na nagloko yung mga appliances nila. Ayan po. Kaya kilala ko yung bata na nung namatay siguro ay mga 30 years old na. Ganun po, ano. Balik tayo ngayon po dito, ano. Si Panilo ay sinabi niya na inutil na presidente, na vice presidente si Noli de Castro. Ayan po eh. Ganyan po talaga ang style nila. Ganyan po ang style na wala silang maikatuwiran. Opo. Hahanap sila ng ibang topic para doon dalhin ang usapin. Ayan po ang style nila dyan. Kaya binanggit niya na si Kabayan Noli de Castro ay pinakainutil na vice presidente. Sige na, paraanin na natin. Ako, pararaanin ko na siya. Ay kung yan ang paniniwala mo, hindi ba? Katulad lang po yan sa kwan eh. Yung sa, kung tawagin nila si Trillanes ay sundalong kanin, nilabanan ko po yan eh. Diyan sa dyaryo, nilabanan ko yan. Sige na kako, paraanin na natin. Pero hindi naman nasusolve ang problema. Katulad nito, ang topic ay kailangan si Duterte ay magbigay ng bank waiver. Ay paraanin na natin na si Noli de Castro ay pinaka-inutil na presidente. Ay tawag lang po yan eh. Labeling lang po yan eh. Wala namang kwenta yan eh. Sige na. Paraanin na natin. Pero ito nga, itong bank waiver, bakit ayaw nilang ibigay? Hindi ba? Ganun lang po nila niluluko ang kwan eh. Ganun nila niluluko ang issue. Ganun po yan. Katulad nga yung sinasabi ko noon na sundalong kanin. Ay kako, bali, wala yang kako. Tawag mo lang kako yan eh. Tawag lang po yan, sabi ko. Kung tawagin siya ay sundalong kanin, ay ano man yan? Sabi ko. Lalo na yan, hindi mo kako pinapaliwanag yan. Ay si Kwan nga noon po eh. Isisingit ko lang po ha. Naalala ko na. Si Kwan, yung gumanap ng kung tawagin siya ay bathala. Kung tawagin siya ay bathala, yung tamblingiro, ay nakalimutan ko naman ang pangalan po eh. Dante Baruna, hindi ba? Si Dante Baruna po. May pelikula siya, dalawa sila ni Gloria Diaz, hindi ba?
kung tawagin siya ay bathala, o ay tawag lang yun o kaya pelikula lang yun ay walang kaso yan, hindi ba? O patok po yun sa pelikula, o pumatok po yun. Ay tawag nga lang yan hindi ba? O wala po yun, walang issue dyan. O ay si Jesus Christ nga ang sabi niya sa sarili niya sa Psalms po sa Psalms, hindi naman siya ang nagsalita, pero si David. Pero alam natin na yung sinasabi ni David ay parang si Jesus Christ ang nagsasabi noon. Katulad ko ay isang uod, sabi niya, hindi ba? Tinawag niya ang sarili niya na isang uod. Walang kaso. Kasi pinapaliwanag doon ni David siguro na yun nga, papatayin si Jesus Christ na parang uod. Sa dami ng mga malalaking tao ang gustong pumatay sa kanya. Ganun po yun. Marami pong tawag si Jesus Christ. Kung ang isang tawag sa kanya ay walang hanggang Ama, hindi ba? Prince of Peace. Walang hanggang Ama. Wonderful Counselor. Yun tatawagin siya ng ganung nga ay ito, ay sige na. Padaanin natin si Panilo. Kung tawagin niya si Noli de Castro ay inutil na Vice Presidente, ay walang kaso yan. Ganun po yan. Pero minamagnify nila kasi nga maraming tao ang nadadala nila Pero ako, hindi ako madadala dyan. Tawag lang po yan At saka ako, may sarili akong pananaw. Nung pumutok po ang Pinatubo ay pumunta dito sa Zambales yan si Noli de Castro. Nakita ko po yan ng personal. Nang malapitan po. Kaya ay yung kasi pumunta siya doon sa isang beach ay naandun ako ay talagang talaga matikas kaya ay magaling magdala ng damit. Parang passion yung gumaganap sa mga ano bang tawag doon? Yung idolo ba yun o ano? Yung gumaganap sa mga fashion design o mga mga model po yan. Parang ganun si Noli de Castro. Ang laking tao niyan. Nagpapahinga na kasi ako noon. Tapos narinig ko ang busis niya. Ayun, lumapit ako. Pero nakikipagkwentuhan lang siya doon sa mga tao. Kasi doon siya nagpahinga doon sa beach ni Mayor. Ay naandun ako. Nag-aayos ako ng kuryente. Ayun. Ngayon ay yun nga kahit natawagin niya na pinaka-inutil na presidente, wala yan. Hindi naaalis yung issue na si Duterte ay may bangko o bank account na kung saan nakita na yung mga pira na pumupunta ron malalaki. At yung mga tao na nagpapadala ay sangkot sa droga. Yan po kaya tama yung sabi ni Trillanes na nanginginig yan sa takot. Nanginginig kasi nga pag binuksan yan, makikita ang katotohanan. Ano ang transaksyon na naganap doon? Ayan po. Kaya nga ako din naniniwala ay hindi naman nila bubuksan yan. Pero nga ay marami pong paraan yan. Maraming paraan. At isa na nga yan, yung impeachment na nakaamba ngayon kay Sara Duterte kasi siya ang naka-joint account
Ang sabi nga ni Trillanes ay nagkamali sila. Ay totoo naman yung kasi Kasi mayor pa siya noon Mayor, 2010, 2011, 2012, 13, mayor pa noon ata si Duterte o si Sara, hindi ko alam. Hindi nila inaakala yan na ganun, na maging vice presidente si Sara o kaya maging presidente si Duterte. Ayan po. Hindi ba? At ngayon nga ay parang palala ng palala ang sitwasyon. Yung puwersa ay nawawala na sa kanila. Opo. At yun nga, kwan yan mayroon akong Bible verse na binibigay sa inyo noon na yung mga diktator, yung nagmalabis sa kanilang power, ay nakasulat po sa Biblia na tatakbo yan. O kaya, they will flee until he is left alone. Mag-isa na lang niya. Like a pole in the mountaintop. O parang poste, siguro flagpole in the mountaintop. And is like a banner. Yung mga signboard o mga tarpaulin on the hill. Ayan po, kitang-kita siya ng mga tao. Hindi ba? Yung mga diktator na tatakbo yan, sabi niya they will flee. Kasi nga, nagmalabis ay sisingilin siya ng mga tao yan. Ganun po yan. Nakasulat po yan sa Biblia. Kung nagmalabis, pero nga ay parang nakikita natin na talagang nagmalabis po sa power. Kung hindi naman, hindi mangyayari yan sa kanya. Ganun kay Pinoy, hindi naman tumakbo si Pinoy. Ganun kay Corazon Aquino, hindi naman nagmalabis, hindi naman siya hinuli ng mga tao. Pero yung ganun po ang nangyari kay Tandang Marcos, yung senior, hindi ba? Nagmalabis, ayun. Hinuli siya na tinapol siya ng mga tao. At ganun din ang nangyari kay yung itong huli na palagay ko ay nakikita nyo po, yung hanggang ngayon nasa YouTube pa yan si Umar Kadapi. Si Umar Kadapi po ay hinuli lang ng mga paslit. Di ba? Mga 20 years old lang ganyan o 18 years old ang humuli sa kanya. Ayan po. Kaya sigurado po ang Biblia kasi nagmalabis din po yun sa kanyang power. 40 years po yun na nanungkulan as president. Colonel Muammar Gaddafi nga lang noon Colonel lang siya pero naging presidente siya, hindi na siya huminto hanggang sa natapol siya. Ayan po ang sinasabi ko po sa inyo. Ngayon ay bago po ibigay ko yung mga Bible verse, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong batch number 2 po sila. Itong mga subscriber po natin o sumusubaybay sa atin o nakikinig o naglalike o nagko-comment. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si E.B. Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Senario, Jonah Canao, Rosana Cavili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, Army Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilanto. Salamat po sa inyong lahat. Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres,
Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Jael Villarreal, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estelia Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng Lapas, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmer TV, Online Picolio, Prico Moob React, at saka si Concepcion Barsi. Salamat po sa inyong lahat. At ito po naman ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin. Ito po sila, no? Si Michael Apacible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pitsay, Kapihan ni Artat Ago, Damjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka si Ka Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Ito po ang mga Bible verse na gusto kong i-share po sa inyo, no? Proverbs 26, verse 4 hanggang 5. Do not answer a fool according to his folly, or you yourself will be like him. Yan po ang advice po ng Proverbs. Huwag mo nang sagutan yan, yang mga kalukuhan nila. Do not answer a fool according to his folly, or you will be like him. Pero ang susunod ngayon ay answer a fool according to his folly, let not he become wise in his own eyes. Ayan po, parang nagkukontrahan pero hindi po. Ang ibig sabihin niyan ay kung walang kwenta yung sinasabi niya, huwag mo nang sagutin. Huwag kang papasok doon sa idea niya na gusto niyang iligaw ka. Yun po ang ibig sabihin niyan. Pero pag may nasabi siya na isang bagay, doon mo na lang siya tanungin. O doon kayo mag-focus ng atensyon. Ganun po ang ibig sabihin niyan. Answer a fool according to his folly. Kasi mahuhuli din siya eh. Puli nga eh. O, mahuhuli siya. O, makakapagbigkas siya na kung saan ay maididiin niya ang sarili niya. Hindi niya alam. Pero doon mo siya ngayon natanungin. Ganun po yan. At doon nga sa Quadcom, ang dami kong nakikita. Inamin niya eh na si Dilima ay what can we do? Sabi niya ay nag-decide na kanya ang korte, hindi ba? Na napawalang sala si Dilima. Dapat doon, dahil sinabi niya ngayon, ay sir, ay ano ang compensation ngayon na maibigay natin kay Dilima? Dapat may nag-follow up na ganun eh. Opo. Ano ngayon ang ibibigay ng gobyerno kung mayroon man, kung milyon yan o bilyon yan, dahil ibinilanggo siya ng gobyerno na wala palang kaso. Dapat ganun ang follow up dun eh. Wala nag-follow up na ganun. Wala. Bahagya kay Congressman Luistro, sabi niya, palagay ko kanya gagawa tayo ng batas, sabi niya, na mag-compensate. Sabi niya, parang hindi compensate ang tawag niya eh. Parang parusahan yung parang ganun. Pero dapat hindi na gagawa ng batas eh. Dapat tanungin na si Duterte, ano ngayon ang compensation ng ibinilanggo mo na tao na wala palang kasalanan. Ganon. Dapat siya ang Mr. President o Mr. Ex-President, o hindi ba, nabilanggo itong tao. O, dito po sa Amerika, kaya yung mga nurse dito ayaw nang gumanap na totoong nurse eh. Dahil nga, pag nagkamali sila, naturukan nila ng mali, kuminsan kasi ay gumaganap silang doktor na eh.
Ayaw nila. Kasi nga, pwede silang idemanda, pwede silang magbayad. Pero usually ang bumabayad dito, yung kumpanya o yung hospital. Ganun po. O, ganun din yan kay Dilima, ibinilanggo, hindi ba? O, ay wala palang kasalanan, hindi ba? Dapat yun ang tinanong sa kanya. Yan po ang sinasabi niya na answer a fool according to his folly. O, kasi iniisip niya na siya ang magaling ay sige, sundan natin. 2 Timothy, bibilisan ko lang po, no, kasi wala na tayong oras. 2 Timothy 2:23, but reject foolish and ignorant speculation, for you know that it breeds quarreling. Ayan po, iwasan po na makipag-quarrel. Paliwanagan lang. Yun ang ibig sabihin dito. Ngayon, kung walang kwenta yung sinasabi niya, ay hayaan na. O, lalo na ganyan, ay sasabihin ba naman na inutil o pinaka-inutil na vice presidente? O, ay hayaan na natin siya. Kung yan ang sasabihin niya. At wala naman naniniwala dyan. O, sinong maniniwala dyan na si Noli de Castro ay nakatapos naman siya ng 6 years, hindi ba? O, nakatapos siya, hindi ba? At yan po ang alam ko, pinakamaraming boto na nakuha na vice presidente. Opo. Ay ito naman kay Sara Duterte, yung 32 million naman yan, dinaya naman po yan eh. At yan ang i-discuss ko linggo-linggo. Bakit nila dinaya yan? O ano ang prueba? Bakit nila dinaya yan? Opo. Kung 32 million. At yan po ang sinasabi ko, bakit ang nandaya dyan ay ang Duterte, hindi Marcos. Oo, kasi 32 million ang Duterte ay ang Marcos 31 million. O sila nagdaya dyan. Yan po ang reason ko dyan. Matthew 7:6, do not give dogs what is holy. Ayan po, huwag mo raw ibigay sa mga dogs ang mga huli. O, do not throw your pearls before the swine. Yung swine, yung mga pigs, mga baboy, hindi ba? O, bakit nga naman ibibigay mo ang iyong mga pearls o ihahagis mo ang iyong mga, ano ba ito? Mga alahas, hindi ba? Sa mga baboy. O, if you do, they will trample them under their foot or under their feet, and then turn and tear you to pieces. Ayan po ang nakasulat, hindi ba? Huwag daw ibigay yung mahalagang bagay. Ay huli nga nakasulat dito sa mga dogs, hindi ba? At huwag din ibigay ang mga pearls o yung mga alahas sa mga baboy. Kasi nga aapakan lang nila. Ayan po. O sige po at hanggang dito na lang po At sa palagay ko naman ay may natutunan tayo. Dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, sayang po ay kulang talagang oras hindi ko na control mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig Salamat po ng marami. Salamat po.